Bukas inaasahang darating sa bansa ang ilang OFW na nagpa-repatriate na sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Lebanon. Dumanak man ang dugo dahil sa pagsabog, ramdam pa rin ang pagbabayanihan ng ating mga kababayan doon para tulungan ang ilang walang makain at sa mga tent na nakatira. Nakatutok si JP Soriano. Kita sa kuwang ito ng OFW na si Rosemary kung paanong di magkamayaw ang mga residente at rescuer ng Ras Al Nabaa sa Beirut, Lebanon, kasunod ng airstrike ng Israeli forces. Nagkalat ang mga debris ng tinarget na gusali na may nasusunog pang bahagi. Obserbasyon ni Rosemary, tila targeted o partikular sa isang palapag ang tinitira. Indikasyong maaaring alam na kung nasaang palapag ang umano'y target na Hezbollah. Pagka lumalabas po ako, nakikita ko po yung mga nabubumba na building. Halimbawa, kung may mga 8th floor, 5th floor na building, kung ang tinarget nila is 3rd floor, yung 3rd floor lang po ang nabubumba, hindi naman po buong building nakukulaps. Depende lang doon sa place ng dahay na talagang doon, building kinukulaps nila. Iisa lang naman ang target ayon sa Israeli media reports, ang senior member ng Hezbollah na si Wafik Safa. Pero hindi bababa sa 22 ang patay para lang sa partikular na pag-ataking ito. Mahigit 100 ang sugatan. Problemado rin ang mga nakaligtas na wala nang maayos na matitirhan. Ang marami tumutuloy na lang sa mga tent. Kaya ang ilang mga Pilipino roon nagbayanihan at nag-ambagan para makabili ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga na-dislocate na. May mga area po na nagtatayo sila ng tent, ganun, bawat pamilya po nung nasa bugan na yon. Mga pamilya po sila nagtatayo ng mga tent. Binibigyan po namin sila ng mga pagkain, samahan ng manggagawa ng Lebanon. Nakasusulasok din ang usok na iniwan ng airstrikes na abot na sa mga bahay. Kaya nag-face mask na sina Rosemary at ang mga kasama. Amoy parang parang sunog ba? Binubuksan namin yung windows para kung may bomba, at least hindi mababasag ang salamin pag malakas ang impact. Pero ayaw niyang iwan ang kanyang employer, kaya hindi mo na siya sasama sa mahigit 200 Pilipinong voluntaryong nagpa-repatriate na pabalik ng Pilipinas. 44 years na po, since 1980, nandito na po ako sa kanya. During the Civil War, nandito na po kami. Magkasama kami sa hirap at ginhawa. Ako po ang nagpalaki sa 3 anak niya. Ang mami nila, I cannot leave her alone kasi marami po rin siyang hirap sa amin. Bukas o sa araw ng linggo, inaasahang darating na sa Pilipinas ang ilang OFW sakay ng commercial flight na nagpalista sa repatriation sa Lebanon. Pero ngayong buwan din, inaasahang matutuloy na ang chartered flight o yung pagkuha ng arkiladong eroplano para magsundo ng mas maraming Pilipino. Government agencies involved, particularly the DFA and the DMW and the DND, have been instructed to mobilize government assets. We're braced to bring home our OFWs in Lebanon. We stand ready. The sense of urgency is there. 178 na Pilipino ang nasa 3 magkakahiwalay na shelters ngayon sa Lebanon at nadaragdagan pa. Lalong tumindi ang labanan ng Israeli forces at Hezbollah sa Lebanon matapos kampihan ng Hezbollah ang Hamas sa kasagsagan ng Israel-Hamas war sa Gaza. Kaalyado rin ng Hezbollah at Hamas ang bansang Iran na nagpaulan ng mahigit 200 ballistic missiles sa Israel noong 1 linggo na ayon sa Israel ay gagantihan nila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.